integridad ng pagtuturo at pagkatuto na nakasentro sa basic education. Masusolusyonan kasi nito ang matagal ng problema sa sektor, lalo na sa pagkawalan ng 53 school days ng school year 2023-2024. Dapat isa ito ay napabahan pa ng Bongbong Marcos na epektibo 2026 at 2026 ang school year. Sa bagong setup, ang bawat termino ay magkakaroon ng panahon para sa pagtuturo at pagsusuri kung saan ang unang termino ay 54 na araw ng klase at 10 araw naman para sa assessment. Ang ilang termino naman ay mayroong 55 araw na pagtuturo at 10 araw na pagsusuri, habang ang ilang termino ay may 61 araw na klase at 6 na araw para sa assessment. Pakinggan natin ang inig na aking Ramanayang. At academic lahat ng teachers and students ay nakatutok lang doon sa pagtuturo sa loob ng classroom. So, mas magiging maganda din sa part ng teacher kasi doon sa sinasabi natin yung 4 na grading period ay magiging 3 na lamang. Ibig sabihin nun, yung ating teachers, mabibigyan nila ng pansin at matututo na ng pansin. Kasi nasabi nga nagkakaroon ng mga computational grades, ay yung 3 na lang. So, mas magiging, alam ko magiging effective ito sa ating mga kapwa at sa ating mga learners. Yan ang tinig ni Richard Santos, principal itong Rizal High School. Napakita itong Rizal High School ay isa sa pinakamalaking secondary school dito sa Pilipinas at dating napabilang na rin sa World Guinness Book of Records. At ang ngayon dahil silang enrollment na manggit lang 1,000 ng mga estudyante, mas matata kung ikukumpara sa nakalipas sa taon ng 300 nung bilang. Kaya naman inaasahan nila na ngayong araw at hanggang Biyernes ay madagdagan pa yung bilang ng mga estudyante na mag-e-enroll sa kanila. Samantala, Joel, katatapos lamang ng graduation ceremony dito sa Rizal High School at yung mga estudyante, balik na sa kanila ng mga classroom para sumailalim sa orientation. Ako sa Mark Pakalan ng GMA, Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. TOB, Patay Baling Eskwela. Mga estudyante sa 2 paaralan sa Baseco sa Maynila ay inaasahang lalampas ng 5,000 ngayong taon. Report mula kay Manny Vargas, Manny. Yan ay patay na rin sa informasyon pinagsasabi ng mga guro, punong-guro at mga sismo ng Parent Teacher Association itong naturang talagang paaralan. Una sa lahat, itong President Proton Aquino High School ay nagsabi na inaasahan nila na papalo ng lagpas 5,000 ang mga estudyante ngayong taon dahil nagpapatuloy pa rin ang enrollment. Dito naman sa bahagi ng Senador Dinicio Aquino Jr. Elementary School kung saan ay papalo ng hanggang 5,400 lang ang mga estudyante ngayong taon ayon sa kanilang tuturo na si Noel Elua. Ang paliwanag niya, tuloy-tuloy pa rin kasi ang enrollment ng mga estudyante at sinakabahan pa rin sila ng mga magulang. Samantala, pantay sarado ng mga lauhan ng mga sisipigit ng mga magulang sa labang paaralan kung pa sa Atienza Elementary School, dito rin sa Paseco na nasa labas naman na itong nasabi ng lugar. Dito ang tatlo ng eskwela ito ang siyang sinasagahan na talagang managing ng mga estudyante ngayong taon kabilang na itong high school at itong elementary school ng Senador Aquino Jr. ay inaasang safe na 5,000 sa mga estudyante ang kanilang mag-aaral para sa taong pagkalukuyan. Samantala, ang paglaman din natin na para ma-accommodate naman yung maraming estudyante dito sa elementarya ng Senador Dinicio Aquino at kung siya ang kanilang ginawa, isang 6 to 10, isang 10 to 2, ang isang alas 2 ng hapon ang magtatapos naman ng parang yan ng alas 6 ng gabi. Ako si Manny Vargas, ng GMA, Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. TOB, Patay Baling Eskwela. Halos 2,000 mag-aaral na magsasa Jose Rizal Elementary School sa lungsod ng Pasay sa unang araw ng balik eskwela. Ang nilapos makapasok. Pasado alas 5 ng umaga malamang ay nagsimula na kaya mag-graduation ang aming dalawang dito mag-aaral ng Jose Rizal Elementary School para sa unang klase o unang araw ng klase ng school year 2026-2027. Ako lang ang mga gwardiya ng paaralan sa pagbibigay ng mga pagbibihin o practice sa mga magulang upang maging maayos sa konsilisado ang pagkasok ng mga estudyante. Ang mga mag-aaral mula sa grade 1 hanggang grade 4 ay pansamantalang pinag-iintay sa holding area ng Estrada at paaralan. Ito ay sa silang sinusito ng kanilang mga class advisor upang mag-tiyak na makarating sila
teacher at nariin na wala silang problema sa laki ng mga klase. Para sa grade 1 at grade 1 hanggang grade 3, nasa 35 hanggang 40 na mag-aaral ang bawat section. Habang 40 hanggang 45 naman ang bilang ng estudyante sa bawat klase ng CEA grade 2 o grade 4 hanggang grade 6. At sa kanya sapat ang pasilidad ng paaralan dahil meron itong 65 hanggang 70 na silid-aralan para sa 6 na klase. Mayroon din silang 6 na guro na nakatalaga para sa kasalukuyang school year. Ay nakatalaga na 2 puso sa labas ng paaralan bukod pa sa katauhan ng Pasay City Hall at tumutulong sa pamamahala ng galing ng trapiko at mga sasakyan sa paligid ng eskwelahan. Kaya sa bilang ng unang araw ng patura hanggang gabing maayos ang sitwasyon sa paaralan at wala naman may talang insidente na kaliya o pag-aasubilis sa mga estudyante na iniwalay sa kabilang mga paggulang. Ako sila sa Nasisang Jeris para din ni Ikabuti ang balikan ko. Patay Pating Eskwela. Nagpakalat ang pambansang pulisya ng mahigit 55,000 pulis sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief of Police General Jose Melencio Natalo Jr., kabilang din sa ipakakalat ang mahigit 22,000 force multiplier tulad ng mga barangay tanod. Bukod dito, magpapakalat din ng PNP ng mahigit 9,000 police assistance desk at mobile patrol units sa paligid ng mga paaralan. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa pagbabalik sa eskwela ng mga estudyante. Patay Pating Eskwela. Mahigit pa ng paaralan sa lungsod ng Cebu, bantay sarado naman ang mga otoridad. Si John Quincote na Super Radio Cebu. John, pasok. Super Radio. Yes, Joel, inikpita ng Cebu City Police Office o CCPO ang mga security measures sa ilalim ng Balik Eskwela 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng mag-aaral o at mga-school personnel sa Cebu City ngayong araw. Ayon sa CCPO, may isang tauhan ng Cebu City Police Office ang itatalaga malapit sa mga paaralan, pangunahing kalsada, pedestrian crossings, transport hub at iba pang mahalagang lugar upang mapanatili ang kapayapaan ng kaayusan, matulungan ang mga commuter at mapahusay ang police visibility sa pagbubukas ng klase. Magkakaroon din ng karagdagang tulong mula sa law enforcement partners, force multipliers, traffic personnel, mga opisyal sa barangay at volunteers upang masiguro ang likas at maayos na pagbubukas ng klase. Dagdag pa ng CCPO na nananatiling prioridad nila ang kaligtasan ng mga pag-aaral. Ako, si John Quincote ng GMA Super Radio Cebu, nagpumulak para sa GMA Super Radio DZWB, Balitang Totoo. Patay Pating Eskwela. Mga estudyante sa Davao City, maaga pumasok ngayong unang araw ng balik eskwela. Report mula kay Jessa Torre Franca ng Super Radio Davao. Jessa? Maaga pumasok ang mga estudyante ng Davao City ngayong araw ng school year 2026-2027. Sa pag-ikot ng GMA Super Radio Davao, hindi nakaapekto ang mga naranasang hapon at ulan kaninang madaling araw sa kompleksa ng mga estudyante sa Davao City National High School at Magallanes Elementary School. Excited naman ang ilang estudyante sa pagbubukas sa pasok ngayong araw. Samantala, tinawag naman ng fake news 90% of Education 11 ang kumakalat informasyon sa social media na ilipat sa Hulyo 15 ang pag-usisan ng school year 2026-2027. Iginit ang ahensya na tuloy ang balik eskwela 2026 ngayong araw. Ako, si Jelsa Parefranca ng GMA Super Radio Davao, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB, Balitang Totoo. Patay Pating Eskwela. Tuloy-tuloy ang orientation ng mga guro para ho sa mas lalong maunawaan ang trimester system o yung 3-term school calendar. Ayon kay Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya, bago pa man ang pagsimula ng klase, ay sinailalim na po ang mga guro sa seminar, training at orientation para maging handa sa bagong sistema.
maaari na ipagpatuloy ang tradisyonal na apat na markahan o yung tinatawag na apat na grading period. Sasalubungin ang pagkilos ng Teachers Dignity Coalition at TDC ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay Benjo Mata, chairman ng TDC, isasagawa nila ang pagkilos ng Mendiola, Maynila ganap sa alas 2 ng hapon o pagkatapos ng pangungkulong klase. Partikular na nang ipinanawagan ang 15,000 pesos na across-the-board wage hike sa mga pampublikong guro. Hindi kami ang 15,000 across the board na salary increase no, for Get EDA, schools and public school teachers na matagal na po itong nakasalang sa Kongreso. Pero hanggang sa kasalukuyan ay mismo o Malacanang kung hindi sa kanyang posisyon po dito, ay hinihirit po natin yung support na sana dito no, na actual ng ating Secretary of Education. Ang piling ni Benjo Basas, chairman ng Teachers Dignity Coalition. Kasabay nito, sinabi ni Basas na hindi pa talaga handa ang mga guro na ipatupad ang 3-term school calendar, lalo hindi naman sila sumailalim sa pagsasanay. At sa kanila, hindi na naman ito sa kanilang online video orientation. Hindi rin naman mababawasan ang kanilang trabaho kahit pa may mga bagong non-teaching personnel dahil nadagdagan lang din ang kanilang pasanin bulis ng bagong polisiya ng DepEd ngayong school year 2026 to 2027. Samantala, bago pa man magsimula ang klase ngayong araw, nagsagawa ng pagkilo sa mga guro na kasapi ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Mendiola. Inulisan nila ang patuloy naman ng pagkagawa ng gobyerno na tugunan ang mga problema sa sektor ng edukasyon at dapat itaas sa 50,000 pesos ang entry level ng sahod ng mga guro. Asahan na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ay sa source sa industriya po na lang is 3 pesos hanggang 4 pesos ang maaaring taas presyo sa kada litro ng diesel. Posible naman ang piso 50 sentimo hanggang 2 piso 55 sentimo na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Wala nang sinabi ng Department of Energy na maaari namang tumaas ng 7 pesos hanggang 8 pesos ang presyo kada litro ng kerosene. Pinoy nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Nationwide! Ay, may mga bagay pa na iyan po sa inyo, mga kapuso, yung subok nyo na kaya laging nyo ang binibili po ninyo. Ganyan po ako, ganyan po ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko. At kasama na po dyan ang gamot na aking iniinom. Pagdating po sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalit po ng brand. Dahil alam kong merong hiya po sa akin. Naranasan ko na po kasi noon na sumubok ng iba na nakasanayan ko pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula ho noon, right med na po talaga. Ilang taon na po iniinom po ang gamot po ng right med. At dito talaga gumagaan ang aking pakiramdam. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ho ako ng gamot, kailangan nyo hiyang sa akin. Kailangan nyo right medicines. At para sa akin, right med po yun. Abot kaya ni kalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Oras po natin, alas 7:22, radyo na. Hindi pa. Abala na fake news. Dapat totoo. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makiiwas at magiging ligtas sa ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palagyan ng may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag lumapit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at isabak combustible material sa kalat o bukin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin walang leak o taga ang adherence at teaching. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. PBBB, Balita, totoo
DWB, Balitang Bravo, Balitang Totoo. Mga nakaka-stress po mga pangyayari po sa bansa. Sana yung stress hindi mauwi sa sakit. Kasi kadalasan pag na-stress ang tao, hindi na immune system nagkakasakit tuloy. May hirap po magkasakit lalo na po sa panahon po ngayon. Ang bayan po ng Unilab, maging mas wais sa pagpili po ng gamot. Dapat yung panatag ka sa quality, abot kaya po ang presyo. Hindi yung sapat yung basta mura lang eh. Kaya baka wala namang kumbisa at hindi po safe at hindi rin naman kailangan mahal para masabing ang gamot ay di kalidad. Kaya paalala po ng Unilab, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Ito ang super pagitas ng baga nationwide. Samantala, HIV cases sa Luzon at Baguio tumaas ng 56% ngayong taon ayon sa City Health Office. Sabi natin ang balina, wala naman kay Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, pasok. Pinapakakala ng Committee of Office ang may alam 56% na pagtaas ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Luzon ngayong taon. Sa datos ng PH Cordillera mula 1984 hanggang December 2025, umabot na sa 761 ang HIV cases sa Pasig City. 200 yung cases naman sa Italang Benguet, 194 cases sa Abra, at 61 cases sa Manila. Sa mga tinamaan ng HIV, 79 ang namatay dahil sa sakit. Lumalabas din na nasa 90% sa mga apektado ay mga lalaki at karamihan sa mga kaso ay nasa edad 24 hanggang 34. Ang nai-dominating na ng mapalatang nakalaan ng pag-ibig ang HIV screening at mandatory testing sa mga nasa vulnerable sector para mapababa ang bilang ng mga tinatamaan ng naturang sakit. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, ako si Sandy Salvacio, nagpula para sa Super Radio DWB. Balita totoo. Nanindigan naman si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na walang parliamentary immunity o bukas sa kaso. Ang mga senador na nagdaos po ng pulong ng Webes kung saan umarap ang 18 na nagpakilala mga dating tauhan ng mano, dating Congressman Elizalde ko na nag-deliver ng mali-mali ng pera umano sa itinamang personalidad. Anya hindi lehitimong pagkinig na Senate Blue Ribbon Committee ang nangyari at may tuturing lamang na pulong na wala sa official records ng Senado. Iginitigan siya niya na ang opisyal na pagdinig ng komite na itinakda ni Senator Erwin Tulfo ay ngayong araw gagawin June 8. I would call it a gathering or a meeting. Not for part of the records kasi hindi siya official. So, wala po silang parliamentary immunity doon. Yung mga senators at yung mga naging bisita. Wala. The issue ay gathering or meeting. Official hearing will be conducted by Chairman Erwin Tulfo on that day. Kumakas naman si Gatchalian na sisipon sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating tauhan ng Manoni po. Kung hindi sisipot, maaaring gamitin po na Senado ang kapangyarihan po nito na i-cite in contempt at ipa-aresto ang 18. Iginit ni Gatchalian na kung nais talaga ng 18 na lumabas ang katotohanan sa issue ng flood control scandals, dapat umarap sila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Kaya po invitasyon kahit saan para magsabi ng katotohanan, nagpupunta ka dahil alam mo katotohanan ng sinasabi mo. So, hindi pwedeng pumuntisip ka lang ng venue kung kakampi mo lang pupunta mo kung hindi ka kakampi o pupuntahan. Katotohanan ay kahit saan katotohanan yan. Inig po ni Senate President Pro Tempore Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sinusubukan na si Radyo DCWB na kunin ang panig ni Senador Alan Cayetano at maging mga miyembro ng minorya pero wala pa rin sila tugon. Samantala mga kapuso,
sumunod lang siya sa patawag ng Senate Committee before, chaired by Honorable Marcoleta. So sumunod lang po siya at sinabi lang po niya kung ano yung nangyayari sa may dalawang options kami pero wag din muna namin ibig. Kasi yung good technical condition, the regular jail facility, some kind of special treatment. Wala pong special treatment. Bawal po yun. Yung po sa regular na kasama ng mga PDL. Pero po yung kung meron pa siyang special condition, kung hindi sa visa, tulungan kasi ko na acting yung kanya. Kasi magbuwan lang pala yung test yung operation niya. So, siguro, hindi natin alam. Sana na yung provincial jail officer ko kung anong tutulong nila kay Kirby. Meron naman siya talagang impairment sa right shoulder. Request po ba ng hospital na rin? Kasi Yung si Maniego. Okay. So, with respect to that, ayaw ko na tulungan siya. Nakamay ko na So, let's take it away early. pero yung denied derivation, ano lang naging participation ng Sir Vizcaya dito sa lahat ng ito? Contractor po siya, legal self-contractor. So, we deny the allegation. Lahat po ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay tumaas po sa bidding process. Pero may sinabi na rin naman po siya na process din naman siya sa Bolivar Committee. Sinabi niya meron sa mga binigyan ng naging na rin pangako ng mga congressmen. Hindi po siya nagbigay, hiningan. Magkaiba po yung nagbigay siya at hiningan at nagpipilitan magbigay. Doon po sa punto na yan, hindi siya mag-certify, magbigay pa ng additional details, given the opportunity. Kaya yan, na korte na. So, kung anong mangyayari sa korte at magpipilitan kami ng mga ebidensya, saka yung mga sinasabi niya mga ledgers. So, nakakaba yung letters na authority kasi hindi niya lang yung binigay dito sa Senate, hindi niya Yun lang po kasi yung nakalap namin nung binigyan kami ng time ni Senator Lacson at Senator Soto para pulin yung mga ledger na yun. Pero pinag-usapan sa oras. Kasama po namin dati yung Daily Service of Arms General Mawag Plaza. Akala ko yung letters na yun, sir. Nasa Blue Ribbon Committee na yung walo. Nasira po yung service na kapatid. Ay, nakagantay. Okay, abogado niya, first tayo. So, kung may nakasito tayo, ang doon sa defense of the abogado, signature, Puli-Ori, naka-read, yung kay mga abraso, dahil operasyon sa kanila, at naka-votal. So, hindi kaya, pinagpilado, ang sumarasyon ng pag-votal ng pulisya, ibinigyan siya sa ngayon, kung sa ngayon sa ICC, saan, sila mga siya, siguro pa lang lang, may loob ng mga social media, na 50
ibinigyan din ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa gitna na rin ng gulo at issue sa liderato ng Senado. Sinabi ni Castro na kinikilala rin ng Kamara at maging ng Integrated Bar of the Philippines at liderato ni Gatchalian. Sa ngayon po, wala pong kikilalanin ang palasyo, wala kikilalanin ang Ejecutibo, kundi po ang liderato lamang po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, paano po makikipag-ugnayan? Kung humihingi po sila ng second session, makipag-ugnayan lang po sila sa Pangulo dahil kinikilala po sila. Kasabay nito, pinayuhan ni Castro si Cayetano na huwag maging kapit-tuko sa pwesto at ang kailangan ngayon ng bansa ay isang totoong leader na pinagseserbisyuhan ang buong bansa. Marami po nagsasabi, yung mga kapit-tuko sa pwesto, ngayon po ang kailangan ng bayan ay ang totoong leader, totoong public servant. Hindi sisilbihan ang sarili, hindi sisilbihan ang interes ng mga kaadyado. So, siguro ay tamang panahon na magpakabayani. Ang PNP Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sinusubukan ng Super Radio DZWB na kunin ang panig ni Cayetano at mga miyembro ng minorya tigil sa mga sinabi ni Castro pero wala pa silang sugo. Binigyan din ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na walang nagpapagamit at hindi sila nagpapagamit kanino man. Kasunod po ito na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na huwag magpagamit si Gatchalian sa Malacanang at sa mga kasamaang senador. Wala naman nagpapagamit kay Tesmo. In fact, yung mga kasamahan ni majority, consensus building na ngayon nag-uusap-usap kami sa isa't isa, nagbibigay ng payo, bingo ng payo. Wala naman monopolyo ng talino at very importante na nagtutulungan sa isa't isa. Yun yung maganda dito sa majority na nagtutulungan. Kasabay nito muling iginit ni Gatchalian na legal at naayon sa mga proseso at batas ang pagbabalik ng liderato sa Senado. Anya pa siya ito ng 12 senador na bubuo po ng majority block. Kinikilala ng Ehekutibo, Kamara at iba't ibang mga samahan ng mga abogado gaya ho ng Integrated Bar of the Philippines. Pag titingnan natin yung numero, ang grupo natin meron ang grupo nila meron senators, so obviously may majority tayo. At pangalawa, yung mga iba't ibang institutions, tawag mga partners, tulad ng House of Representatives, ang executive branch, binibigyan niya ng recognition, binibigyan rin bagong pamagalan ng recognition. At doon, sa Integrated Bars of the Philippines, mga law teams, mga legal luminaries, nasabi na yung nangyayari ay legal at kailangan. Inig po ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Dapat lang mamamagitan si Pangulong Bongbong Marcos para maalis ang gulo sa Senado. Yan ang paniniwala ni Acting Senate President Franklin Drilon para masiguro na maayos ang takbo ng buong pamahalaan. Ako na masama ko rin. Dahil at sa ito'y sa line ng pamalaan at kapapagbabaho at tungkulin ng Pangulo ng buong pamalaan na ay gumagalaw. At sa katunayan, sa mga ganitong duwaan at problema, pinakakailan ko lang sa alam ko, si Senator Cayetano yan, alam ni Senator Gatchalian yan. Ngunit aminado si Drilon na may posibilidad na isipin ng mga kritiko ng administrasyon na magiging sunod-sunuran sa palasyo ang mga senador kapag umalis na ang Pangulo. Naiintindihan yan, kasama yan sa ating mga politika, kasama yan sa ating projection sa publiko. Ang katotohan, nakikialam po ang Malacanang pag ganito mga problema. Yan ang PNP dating Senate President Franklin Drilon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Iba na talaga panahon ngayon, mga kapuso, matinding init na biglang may malakas ang pagulan, ay lagot ng bata ka. Mabuti na lang at may Immunamax Food Supplement. Ang Immunamax ay gawa sa CS program na nagmula pa sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids, also in 14 variants. Mula sa aming studio, kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang Immunamax. Mahalagang paalala, ang Immunamax at Immunamax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na 7:42, radyo na. Hindi pa. Napana na fake news. Kung ikaw ay news, bago ang tips para sa gawin sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isa na tuna ang gripo sa pagkakasama mo.
sa judgment of conviction o yung pagbabako ng atol. Pero sa araw-araw na paglilitis, maaaring 12 senator judge lamang ang present. Ang kailangan naman sa judgment of conviction sa araw-araw na paglilitis ng impeachment trial, hindi po kailangan ang 16. Ang kailangan po forum lamang. At ang forum sa Senado, siya rin ang forum sa impeachment court. Kaya hindi po problema na walang 16 dahil ang forum sa ngayon ay tinatanggap sa third lang. Ini po ni dating Senate President Franklin Drilon. Education Secretary Fanny Angara mangunguna sa pagbabantay ng handaan ng mga paaralan sa Cotabato City ngayong pasukan. Report mula kay Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Yes, Soji, maagang nagsisilasihan ng mga mag-aaral sa also the village at elementary school sa Barangay Rosary High School sa Cotabato City para sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Pagdating nagisuhan ng mga guro ang mga estudyante para sa unang pag-reading ceremony na dahil sa isang malagang aktibidad. Pangungunahan kasi ni Department of Education Secretary Sonia Angara ang pagbubukas ng klase. Pag-monitor ito sa hanggaan ng mga paaralan ng kabilang ang sinisan, ang well-being, health at physical therapy. Bukod dyan may libreng health services din para sa mga estudyante sa pamamagitan ng Jasa Pagkalihat Caravan Funded Original Mental Health Network ng PhilHealth. Magsasagawa din ng DepEd ang inspeksyon sa digital learning resources na na-deploy sa ilalim ng Sector Effectiveness and Competency Enhancement Project. At sa ngayon ay dahil may naranasang install dito sa Cotabato City ay mas parang ng suspende ng pamuluhan ng paaralan ang klase at salukuyan kung nasasagawa ng gamit namin docente para matukoy kung may mga classrooms ang naminsana at mga estudyante ang nasugatan. At yan ang latest dito sa Cotabato City. Ako si Efren Mamak, nagulat sa Cotabato City. Double B, Pantay Pating Eskwela. Kumpiyansa ang isang leader ng Kamara na hindi naansala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng nangyayaring gulo sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega, maaaring hindi kilalanin ng sampo ng pangalawang Pangulong liderato ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Shirley Rizal na siyang mangunguna sa impeachment trial. Gayunman, iniisip ni Ortega na walang anumang pwedeng dahilan para mansala o hindi matuloy ang impeachment trial. Anya, malinaw na kinikilala ng Malacanang at Kamara ang liderato ni Gatchalian. Samantala mga kapuso, pambubutol ang ipinasang anti-political dynasty bill ng Kamara. Ito binigyan din ni Leonie de Guzman, convener ng Koalisyon kontra Dinastiya, lalo't mga sertifikadong kongresista mula sa mga political dynasty ang nagsulong po nito. Anya, kung tunay ang layunin ng mga mambabatas na wakasan na political dynasty, dapat sa klawin po nito ang hanggang 4th degree of consanguinity at hindi lamang 2nd degree, mga kapuso. Ito ang super balita sa umaga nationwide. Usapang food supplements for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tagtag ko. Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may cherry fruit syrup na may CGM. Tulong sa proper growth and development ng mga gigitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, protein at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Malagang paalala, ang cherry fruit syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras mga kapuso, alas 7:49,
Filipino tennis player na si Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Matapos niyang talunan si Nikola Barkova ng Czech Republic. Tinalo po ni Ayala si Barkova sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Ito na po ang ikalawang titulo ni Ayala sa WTA 125 matapos ang kanyang tagumpay sa Guadalajara 125 tournament sa Mexico noong September 2025. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office at PNP Highway Patrol Group ang insidente ng hit and run sa mismong tauhan ng HPG. Natunan sa dashcam video ang pagbangga ng humaharurot na SUV na nakamotorsiklong tauhan ng HPG sa bahagi ng South Luzon Expressway sa San Pedro, Laguna matapos biglang pumatig sa kaliwa ang SUV. Tumakas ang motorista kaya sa tingin ng LTO ay sinadya ang pagbangga sa pulis na si Patrolman Jerry Ayaay na nagkamo ng minor injuries.